That's why in Bacolod, kung napapansin nyo, may tinatawag kaming Lacson Street dyan. That's because of him. Ganyan talaga kapag mahangin. Anyway, so that street named after General Aniceto Lacson. Anyway, Don Mariano Ledesma Lacson married to Maria Braga, a Portuguese king from Macau. And they were blessed with 10 children. Kasi hindi naman sila mahilig mag-anak noon, 10 lang naman. Including the former governor of Negros, Rafael Lacson. But after giving birth to her 10th child and upon yearning for full-term 11th pregnancy, Maria Braga died because of an accident. Well, as far as I know, nadula siya sa bathroom nila. Yun lang, tapos namatay na. But, it took 4 days bago nakarating yung doktor na sinundo. Pagdating ng doktor, obviously, patay na si Maria Braga kasama yung anak na dinadala niya. But Don Mariano married again to Concepcion Diaz, a Filipina from Talisay. Hindi pala kontento sa 10, dinugtungan pa ng 3. So all in all, Mariano had 13 children. Out of 13, yung youngest niyang anak sa second wife, recently lang namatay. Obviously, hindi ako yon. Cecilia Lacson Misa. Cecilia Lacson Misa. She passed away last September 7 of 2011 at the age of 93 years old. So it means wala na siyang anak na buhay. Pagkakataon ko nang makuha yung property. Anyway, si Don Mariano yung isa sa mga nagmamay-ari ng pinakamalawak na sugarcane plantation dito. Specifically, it's 440 hectares. But then, dinivide niya yun sa 10 niyang anak, hindi kasama yung 3. Bakit? Kasi yung pinaprioritize lang noon is the first family. So yung 10 lang yung naghati-hati, and to be fair, drinulat o nagbunutan lang sila. Kung alam ko lang. Well, this mansion went to Mercedes Lacson, but she married to Manuel Habiliana from Haro, Iloilo. And guess what? Nakaanak din sila ng 12. Wala namang TV noon. Ngayon, pinatiri nila yung 44 hectares ni Mercedes at the same way, pinatiri again. So sabi ko, habang palayo yung generation, paliit ng paliit yung properties. From 440 hectares ni Don Mariano, it's only 3.6 hectares na yung natira, kasama to yung mansyon, went to Ramon Habiliana. Kaso patay na rin siya, kaya isa sa mga anak ni Ramon ang naka-idea na i-develop yung place. And that is Mr. Raymond Habiliana. So it means, this is already owned by the Habiliana family, managed by Mr. Raymond Habiliana. Kaso wala siya dito ngayon, ako muna yung may-ari nito. Mamaya pagbalik na di siya naman, palitan lang para siya. Anyway, pinadevelop lang to yung place last May of 2007. Then by January 2008, inopen na to sa public as tourist attraction. So bago lang, 4 years pa lamang kaming open sa public, but this mansion was built in 1920. So kung bibilangin natin, 92 years old na rin yung bahay na to. But after 20 years silang tirahan noon, in 1942, that's an early part of World War II, when the USAP arrived here, or United States Armed Forces in the Far East, then they recruited locals and called themselves as guerrillas. Their instructions that time that okay, sunugin lahat ng bahay na pwedeng magamit ng mga Hapon. So, ang mansyon ni Don Mariano, isa sa mga sinunog nila. It means, sinunog nila to intentionally with the consent of the family for the sake na hindi magamit ng mga Hapon. Pero you know what? It's a good idea na sinunog nila. At least may trabaho ako ngayon. Try to imagine kung inalaw lang tiranto ng Hapon, may possibility lang po mabubomba ng mga Amerikano to. Kung binomba nila, wala nang natira to. At least kahit sinunog nila, may structure pa until now na naabutan natin ng mga new generation. Okay, because yung isa sa mga nagmamay-ari ng pinakamalawak na sugarcane plantation dito, try to look at the structure outside na may puno sa taas. Ay ma'am, nandun sa labas, wala din sa taas. Tumingala lang sa labas. Andun pa. Okay. Okay, nakita nyo ba? Ako rin, nakita ko rin. Anyway,
chimney of their Muscovado sugar mill, or they made their own Muscovado sugar. During that time, manually, kalabaw pala yung umiikot dyan just to extract the juice from the sugar cane. Ilalagay nila sa large vat, doon niluluto yung asukal. In Spanish words, ang tawag nila dyan, makina de vapor, di horno economico. Pero alam ko nahirapan kayo. So, asukarera na lang para mas madali. Okay, kung paano tumubo doon yung puno sa taas, they call that bird dropping or maybe dala ng ibon. Kasi napaka-awkward mo kung magpakit ako ng gardener doon para magpakit. Part also of this mansion is that original fountain since 1920. Yes, original yan except the water. Original yan. Mostly, ito talaga yung tinatanong dito sa akin. Yan pa. Mostly, ito talaga yung tinatanong dito sa akin. Aber kung plinano ng mga Hapon na gamitin nilang headquarters or garrison yung bahay na to, paano daw nila natunton yung lugar? Kasi in fact, nakatago naman to in the middle of their sugarcane plantation. Even kayo kung walang may nagturo, di natin to makikita. Well, according to their history, huli nang nalaman ng mga Lacson that their gardener were informer of the Japanese. Diba mostly ang tawag natin sa kanila mga makapili. Pero sa kaso nila, hindi natin sila pwede matawag na makapili. Because when we say makapili, Pilipino na nagtraidor sa kapwa Pilipino. But then I found out, hindi Pilipino yung hardinero nila. A Japanese gardener. Ang tanong, bakit nag-hire sila ng Hapon? Marami namang Pilipino. Well, during that time pala, kung may pera ka lang naman at kung gusto mong gumanda yung garden mo, kumuha ka ng Hapon, sila lang naman yung magaling sa landscaping. Kumuha pala sila, hindi nila alam na yung na-hire nila, spy ng mga Hapon. Pero dito, they did not succeed kasi naunahan sila ng mga Amerikano. O bakit daw nakatayo pa rin yung structure na to after siyang sunugin? Mostly ngayon, pag nasunog bahay natin, even concrete, bumabagsak na. Siguro the way kung paano kinonstruct during that time. Felipe, isa sa mga anak ni Don Mariano, the one who supervised the construction of this mansion. And during that time, he gathered all the people as much as he can just to make sure na hindi lang tumatigilan sa pag-construct. Kasi yung paniniwala nila before, kapag tinigilan nila, matutuyo yung semento. Pag nilagyan mo ng bago, may joint sa gitna nun, madaling mabuwag. So, kailangan tuloy-tuloy siya. It took 3 years bago nabuo yung mansyon. And ito yung nakakamangha dito. I want you to try to run your hands to the post and walls of the mansion and you will feel like a marble or napaka-smooth niya. Makinis, di ba? Bakit daw makinis? Ikaw ba naman araw-araw kung pahawakan yan? Naman eh! Galito kasi. Kasi ito yung sekreto dyan. Yung finishing kasi nito before, instead of tubig na ihalo sa simento, they used egg white or puti ng itlog. Naniniwala kayo doon? Opo. Ako naniniwala noon, hindi ako naniniwala, but I made my own research kung bakit egg whites yung ginagamit nila. Well, they used egg white because they made that as their binder. Hindi daw matibay yung simento noon, but because of the egg white, tinataypin niya lalo yung simento, and hindi lang sa structure na to yung may egg white. Even pala sa mga old cathedrals, old churches, they used also egg white. So, ganito. Pero dito, imagine nyo lang kung ilang itlog yung naubos bago nabuo yung mansyon. May nagtanong dito sa akin, saan daw sila kumuha ng itlog? Sala sigurado ako, hindi sa akin. Anyway, gusto ko lang malaman nyo, may farm po sila noon. And maybe yun yung reason kung bakit wala na silang farm ngayon. Ikaw, kung magpapatay ka naman doon, puro egg white, talagang mauubos yun. Gusto nyo ba talaga malaman kung ilang itlog yung nagamit dito? Namimili ako ng mga taong sinasabihan ko ng exact number ng egg. Kasi alam ko may mga taong nagtatanong, hindi naman interesado, gusto lang makichismis. Kasi alam ko interesado kayo at gusto nyo malaman, ibibigay ko sa inyo. Makinig kayo at minsan lang to, ganito karaming itlog yung nagamit dito. It's 498,930,410 eggs. Okay, well ang tanong, naniniwala ba kayo doon? Hindi. O sa hindi, bilangin nyo. Mamili kayo, magbibilang pa kayo, maniniwala na lang kayo. Naniniwala. It's a 903 square meter floor area of the mansion, 450 up and 450 down, composed of 10 rooms inside. 10 kwarto, including the master's bedroom and the family room. So it means 8 kwarto lang ang sa mga anak niya. Ang tanong, bakit 8 lang, 13 yung anak niya? Bakit? Well, mamaya malalaman yung kasagutan. Let's go.